Gandang araw mga ka-curious. Muli nating pag-usapan ang tungkol sa stator ng ating mga motor. Gaya nga po ng content ko dati, ang stator na ito ay battery drive kung saan ang katangian niya ay wala siyang primary. Magkakaparehas ang kanyang winding at kita ninyo po mga ka-curious, ito po ay pare-parehas ang turns niya para magkaroon siya ng output na 12 volts. Kung mapapansin po ninyo, ito po ay mayroong 4 na wires kung saan po ito pong dalawa ay para sa kanyang pulser o pick up point, at yung dalawa naman po dalawang kulay itim o magkaparehas po ang kanyang kulay. Sa iba pong mga stator, mga ka-curious, ang kulay niya po ay magkaparehas na yellow. Sa iba naman ay 3 yellow at yung iba naman po meron kayong makikita na white or yellow wire. Dito po muna tayo mag-focus. Ito ho ang ipaliliwanag ko po sa inyo mga ka-curious. Sisimplihan lang po natin kung saan matututo yung mga nagdi-DIY, yung actual nila na-encounter nila yung pag-breakdown ng kanilang motor at suspecha nila ay yung kanilang stator. Makakatulong po ito sa kanila. Walang kuryente. Pag testing nila doon sa high tension wire ng kanilang spark plug, wala. Bunutin yung supply ng ignition coil, ipapa-spark mo yon. Kung naka-on yung susi mo, kung wala ka namang baterya, ipapa-kick mo. Pag hindi yun nag-spark, ibig sabihin po nun, hindi yun ang sira. Obligado, titingin kayo ng CDI, titignan ninyo ang output ng CDI, ipapa-spark nyo po uli yung positive na supply ng CDI or yung accessories wire ng inyo pong motor. Ipapa-spark nyo po yun sa body ground. Kung may nakasusi, i-on nyo. Kung walang battery, ipapasipa ninyo po yung kick. At pag hindi nag-spark, hindi po natin masisiguro kung yung CDI mismo yung sira. Ano po mga ka-curious, maliwanag po ba? Kaya yung kadalasang pagtutroubleshoot ng motor na walang kuryente, hindi maiiwasang epa-check itong stator coil. Para doon sa mga nagdi-DIY o nagsisimulang mag-repair ng kanilang mga motor, ay ganito po yung ginagawa ko para malaman kung ito po ay hindi na gumagana. Paano nga po kung wala kayong mga kaukulang gamit, halimbawa ng multitester, ay makakatulong po ito sa inyong mga ka-curious. Ito na po, ito lang paano malaman kung sira na ang inyong stator. Tandaan ninyo po, kapag ang wire ng isang stator ng DC drive or battery drive na stator, magkakulay po sila, ay ganito po ang inyong gagawin. Ito pong isang wire ng stator niya, alin man po dito sa dalawa, basta magkaparehas po ang kulay nila. Ano po, yung iba yellow, parehas, yung iba puti, yellow,
Ito naman po ay parehas dark blue or itim po ata ito. Parehas. Ibig pong sabihin nito ay naka full wave pagka parehas po ang kanyang kulay. Kita ninyo po mga ka-curious. Ang pagtuturubol po niyan, ito pong isa, babalatan ninyo. Kayo na lang po ang mag-actual, balatan ninyo. Ito rin pong isa, balatan nyo rin po. Ipa-spark nyo sa body ground ng inyong mga motor. Pagka nag-spark po siya, ibig sabihin po ay sira po ito. Sira, tandaan ninyo po. Paano naman malalaman na nagpa-function pa siya? Para matukoy nyo na ang trouble ng inyong mga motor. Kasi kung gumagana pa ito, malamang CDI, regulator, o wiring ng inyong mga motor ang problema. Kaya, mauobliga talaga kayo na alamin na okay ang inyong stator. Ganito naman po yon. Itong dalawang wire po na ito, putulin ninyo, balatan ninyo, then pag pa-spark po, kung may katulong kayo magpapatadyak o kaya may starter kayo, papa-spark nyo po itong dalawa. Sa mga susunod po nating vlog, mag-actual po tayo niyan. Kapag ka ito po ay mag-spark, good po ang ating mga motor. Ano po? Maliwanag po mga ka-curious. Sira ang stator kung ang isang bahagi o isang connection ng wire nito mag-spark sa body. Sira siya sapagkat magkaparehas ang kanyang kulay dahil sa ito po ay naka full wave. Wag po kayong malilito. Meron po kasi nitong half wave. Magkaiba po ang proseso kung paano sila i-troubleshoot. Puntahan po natin yung naka half wave magkaibang kulay. Halimbawa, ito po ay kulay yellow, ito po ay kulay puti, o kulay pink naman po, o yellow. Basta magkaiba pong kulay na battery drive. Ibig sabihin ay wala pong primary coil. Magkakaparehas po ang kanilang winding, magkaiba po ang kanilang kulay. Ibig sabihin po nun, naka half wave. Iba naman po ang pagtutroubleshoot nun. Yun naman po, kailangan ang isang bahagi ng wire, ipa-spark nyo sa body ng motor, kailangan mag-spark po yun. Yung dalawa na yun. Good po ang inyong stator. Saan po yun magiging bad? Kapag ka hindi siya nag-spark yung isang bahagi doon sa ground. Huwag po kayong malilito. Pero sa mga susunod po, mas lilinawan po natin at gagaanan para makatulong po sa pagkukumpuni po ng inyong mga motor, mga ka-curious. Mag-DIY man o panghanap buhay na trabaho. Pero bahagi po ng stator na ito ay ito pong pulser. Ito naman pong pulser na to, merong dalawang kulay. Yung iba naman pong pulser niya, isa lang po ang wire. Dalawa po ang kulay ng kanyang wire sapagkat dalawang connection. Ang isa po niyan ay sa negative, ang isa naman po ay sa positive. Ngayon, para malaman mo kung alin dyan ang negative, positive, madali lang po. I-connecta ninyo yon. Kung i-connecta ninyo ang isang probe ng inyong multitester dito sa isang bahagi ng wire, kung magkaroon po siya ng continuity dito sa kanyang body, siya po yung ground. At yung kanya pong primary ang magiging positive. Ito pong kabila. Ngayon naman po, wala nga po kayong multitester. Good ang inyong stator. Paano naman ninyo malalaman na itong pulser na to ay sira?
o gumagana pa. Ganito po ang gagawin natin mga ka-curious. I-actual po natin itong test na wala tayong gagamiting multitester. Halimbawa, andoon tayo sa pagkakataon na medyo hindi maaluwan yung pagkilos natin dahil halimbawa na trouble. Ito po ang gawin natin. Kuha po tayo ng ilaw ng lighter. I-connect ninyo yung dalawa dito, yung negative, yung ilaw po, yung LED po na yon, meron po yung negative side at positive side. Yung negative po ilagay ninyo rin sa negative, yung positive ilagay ninyo sa positive at pitikin ninyo po ito ng bakal. Ilaw po yun. At sa multitester naman po o kaya analog tester, kunting-kunti lang na pitik response ay good po ito. Nagiging bad lang po talaga ito kung sa multitester o kaya sa analog hindi man lang siya pumalo o pumalo naman siya ng sobra doon sa 3 volts. 3 volts lang po ang pinaka mainam na ibinibigay na kuryente nito. Ito po ay nakakonect sa CDI. Connect po ito sa CDI. Yung CDI naman po ang magbibigay ng kumpletong operation para magkaroon po ng pagputok o pag-spark ng inyong ignition sa spark plug doon naman po sa combustion chamber. Maraming salamat mga ka-curious. Sana po ay nasubaybayan ninyo po o may nakuha po kayong ideya sa ginawa ko po ngayon. Salamat po.